Mula noong sinaunang panahon, ang lahat ay may espiritu. Ang mga taong maaaring tumawag sa mga espiritong ito ay tinatawag na summoners. Maaaring tawagin ng mga summoner ang lupa, ang mga nasawi, ang mga kaluluwa, at maging ang mga bituin. Lumalaban sila sa maraming digmaan, ngunit ang kanilang mga kwento ay nagiging mga alamat habang lumilipas ang panahon. Ang mga alamat na ito sa lalong madaling panahon ay nakalimutan. Isang araw, pagkatapos ng maraming taon, may pumasok sa isang silid kung saan ang diyosa na si Pandara, ang pinagmulan ng lahat ng mga espiritu, ay nakabitin na walang malay at nakagapos sa mga tanikala. Ang taong ito ay gumagalang sa kanya at nag-aalok ng kanyang espiritual na enerhiya, na humihiling sa kanya na gumising. Samantala, mayroong isang 16 na anyos na high school boy na nagngangalang Aji. Wala siyang pakialam sa buhay, grades, or kahit babae. Ang ginagawa lang niya ay matulog, kumain, pumasok sa paaralan, at ulitin-ulit. Nag-iisa si Aji ngayon, ngunit nasa foster care siya noong bata pa siya. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong siya ay 15 taong gulang, na wala nang walang bakas. Siya ay mahusay sa paaralan at may 2 part-time na trabaho upang alagaan ang kanyang sarili. Siya ay may blonde na buhok, ngunit itinatago niya ito ng pangkulay para sa ilang kadahilanan. Sa bahay, nagluluto ng ramen si Aji. Napakasarap niyang magluto at mukhang ipinagmamalaki ito. Sinabi niya noon sa kanya ng kanyang ama na siya ang magiging hari ng ramen. Sinabi naman ng kanyang ina na kahit ang Diyos ay hindi kayang labanan ang kanyang pagkain. Habang nagluluto siya, may nakamasid sa kanya at napahanga. Nang matapos siyang magluto, biglang may lumabas na portal sa kanyang kusina. Isang magandang babae ang lumabas mula rito. Siya rin ang taong nanonood sa kanyang pagluluto. Nag-freeze si Aji sa takot at aksidenteng nalaglag ang bowl ng ramen. Ang babae, na ang pangalan ay Athena, ay mabilis na nagbago sa isang maliit na karakter at tumalon upang saluhin ang mangkok bago ito tumama sa lupa. Pagkatapos ay kumakain siya ng ramen na parang ilang taon na siyang hindi kumakain. Sobrang nalilito si Aji. Tinanong niya kung sino si Athena, at ipinakilala niya ang kanyang sarili sa marami sa mga pangalan ng mga Diyos na Griego bago nagtapos sa Athena. Pagkatapos nito, umupo si Aji kasama si Athena at nagtanong sa kanya ng ilang mga katanungan, ano siya, bakit siya naruroon, at paano niya siya maaalis. Sinabi sa kanya ni Athena na siya ay isang tinatawag na espiritu mula sa isang sinaunang panahon. Siya ay 3 milyong taong gulang. Maaari siyang magbago sa isang maliit na anyo upang isave ng kaunti ang kanyang enerhiya, ngunit ang kanyang kumpletong anyo ay ang magandang babae na unang nagpakita. Sinabi niya na ang mga tao ay nag-aalok ng pagkain upang ipatawag ang mga espiritu mula pa noong unang panahon. Ito ang dahilan kung bakit siya narito, nasemon siya ni Aji. Walang sinasabi si Aji. Tumayo lang siya at kinuha ang kanyang jacket. Kailangan niyang pumasok sa paaralan. Sa paaralan, nagpapakita si Athena sa kanyang bintana. Nagulat siya dito, at isinara niya ang kortina, kaya nagpakita siya sa kanyang mesa at hinikayat siya na pumasok sa isang kontrata sa kanya. Iniinis nito si Aji kaya tumayo siya mula sa kanyang upuan at sumigaw na huminto siya. Nagulat ang buong klase, maging ang guro, hindi nila nakikita lahat si Athena kaya parang sinisigawan ni Aji ang teacher. Galit na tinanong siya ng guro kung may problema siya sa kanyang aralin. Humingi ng tawad si Aji at umupo, na pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Sa kanya napagtanto na siya lang ang nakakakita kay Athena. Nakita niya itong lumilipad sa silid-aralan at nantre-trip sa guro, na nagpapatuloy sa aralin. Kapag si Athena ay pagod at natutulog sa ulo ng guro, tahimik na lumabas ng silid-aralan si Aji. Tumakbo siya palayo at nakatagpo ng isang babae na nagbibigay sa kanya ng isang love letter. Biglang sumulpat si Athena at nagkomento tungkol sa love letter. Nainis si Aji at inihagis ang kanyang bag sa lupa sa pagkainis. Natatakot nito ang babae, at ibinagsak niya ang sulat sa lupa. Umupo si Athena sa ibabaw ng ulo ng babae, at nagkwento tungkol sa kabataan at pag-ibig. Dahil dito, sinisigawan siya ni Aji na lumayo sa kanya, na tinatakot ang babae. Sa tingin niya ay tinatanggihan siya ni Aji at umalis na umiiyak. Napagtanto ni Aji ang kanyang pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Nagpakita muli si Athena upang sabihin sa kanya na siya ay walang galang sa mga babae, na nagpapainis sa kanya muli. Maya-maya, hinihintay ni Athena si Aji sa ilalim ng puno. Dumating si Aji para bigyan siya ng maraming merienda habang nagsusunog ng insenso.
Kung ipinatawag niya siya na may dalang pagkain, ibabalik niya ito na may dalang mas maraming pagkain. Yumuko siya at nagmamakaawa na pabayaan siya. Si Athena ay nagsimulang umiyak na sinasabi na ang isang tinatawag na espiritu na hindi pumirma ng isang kontrata, at iniwan ng kanilang Panginoon ay gumagala sa mundong ito ng mag-isa hanggang sa sila ay mawala. Nagbago siya sa kanyang kumpletong anyo at sumang-ayon na iwanan si Aji kung iyon ang gusto niya. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na maglakad kasama niya at ipakita sa kanya ang bayan bago siya umalis, gusto niyang gumawa ng isang alaala na pahahalagahan niya magpakailanman. Tinanggap at sinamahan siya ni Aji papuntang park. Marami silang nakitang tao doon, at sinabi ni Athena kay Aji na ang mundo ay maaaring parang isang normal na lugar, ngunit mayroon itong mga nakatagong lihim. Gusto niyang ipakita sa kanya kung ano talaga ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito at inilipat ang ilang paningin sa mga mata nito. Nakikita niya na maraming espiritu ang naglalakad sa parke, at hindi sila nakikita ng mga normal na tao. Sinabi ni Athena na lahat ng tao sa mundo ay may potensyal na mag-summon, ito ay lamang na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman tunay na nauunawaan ang mundong ito. Hindi nila ito nakikita, hindi nila naririnig, at hindi nila nararamdaman. Iilan lamang na na-awaken na mga tao ang tunay na makakabisado ng kapangyarihang ito. Iyon ang mga summoner, na kayang gumawa ng mga bagay na lampas sa imahinasyon. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa puno. Hinawakan ni Athena ang kamay ni Aji at itinaas ito. Isang asol na liwanag ang lumabas mula rito, na lumilikha ng malaking kamay na humahawak sa puno. Patuloy na sinasabi ni Athena na ang mga summoner ay may kapangyarihang sirain ang mundo. Binunot ng kamay ang puno at marahan itong ibinaba, habang sinasabi ni Athena na may kapangyarihan din ang summoners na iligtas ang mundo. Ang isang pusa na nagngangalang Moya, na kilala ni Aji, ay lumabas mula sa mga sanga ng puno. Pagkatapos ay tinanong ni Athena si Aji kung magiging summoner siya, at tuklasin ang bagong mundong ito kasama niya. Inabot nito ang kamay sa kanya. Nag-alinlangan si Aji sa una, ngunit pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay, at gumawa ng hand sign. Kumonsumo sa kanila ang isang malakas na liwanag, dinadala sila sa ibang kaharian at ibinabalik sila. Nang tumahimik na ang lahat, binago ni Athena ang kanyang sarili sa maliit na anyo at ipinagdiwang na niloko niya si Aji para pumirma ng kontrata sa kanya. Ngayon, hindi na niya maibabalik ang kanyang salita at hinding-hindi na siya maaalis. Kinukutya niya ito sa hindi pagbabasa ng mga tagubilin bago gumawa ng kontrata sa kanya. Hindi nagalit si Aji, at tumalon si Athena sa kanyang likuran. Sinabi ni Athena na kung gagamitin niya ang kanyang dalawang kamay, maaari siyang magkaroon ng mga pakpak. Dalawang pakpak ang nagpakita sa kanyang likod, at pareho silang lumipad sa kalangitan, lumilipad sa lungsod. Natakot si Aji sa una, ngunit napagtanto niya na hindi ito masyadong masama at nagsimulang magsaya. Gayunpaman, si Athena ay napapagod at nagugutom dahil ang paglipad ay gumagamit ng masyadong maraming enerhiya. Bigla silang huminto sa paglipad at nagsimulang bumaba. Sa pagbagsak nila, sinigawan ni Aji si Athena dahil sa pagkagutom pagkatapos kumain ng napakaraming merienda. Sa gabi, nakauwi na ang dalawa, at ginagamot ni Aji ang kanyang mga sugat mula sa pagkahulog. Biglang naputol ang kuryente dahil nakalimutan ni Aji na bayaran ang bill niya. Gayunpaman, hindi ito isang big deal, dahil madalas itong nangyayari. Hinawakan ni Athena ang kanyang kamay at sinabing light. Isang kumikinang na bola ang lumabas sa kamay ni Aji at tumaas. Pagkatapos ay sumabog ito sa maliliit na particle ng liwanag na lumulutang sa hangin. Ang mga ito ay kumikinang na mga ilaw ng mga alitaptap, maaari silang magbigay ng liwanag at nakapagpapagaling na mga epekto. Ang isa sa mga kumikinang na liwanag ay dumampi sa ilong ni Aji at nasisipsip sa kanyang balat na humahanga sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Athena kung saan siya nanggaling at tungkol saan ang summonang na ito. Gusto niyang maging tapat siya sa kanya. Sinabi ni Athena na ito ay isang mahabang kwento. Nag-iisip siya kung saan magsisimula. Ang simula ng lahat ay isang lumiliwanag na asol na kristal na lumulutang sa ibabaw ng karagatan. Ito ay humantong sa mga digmaan sa pagitan ng maraming sinaunang nilalang at espiritu. Biglang nabalisa si Athena sa mga marahas na flashback. Naaalala niya ang paggising niya, na nakakadena sa mga braso at binti. Agad siyang nagbago sa kanyang maliit na sarili, ngunit hindi niya magawang palayain ang sarili kahit gaano pa niya subukan.
Sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay nahihirapan siya sa parehong paraan at hinimatay. Nagulat si Aji at sinubukan siyang gisingin, ngunit napagtanto niyang nakatulog na siya at natulog na rin. Kinabukasan, nakita ni Aji ang isang ulat ng balita sa isang malaking screen tungkol sa isang lalaking nakitang lumilipad sa himpapawid ng lungsod. Maraming mga saksi ang kumuha ng mga larawan, at ang mga larawan ay malinaw na nagpapakita kay Aji habang siya ay nahuhulog. Nagulat si Aji at nagpasya na panatilihing mababa ang profile, ngunit si Athena ay hindi naabala sa balita. Gusto lang niyang magpahinga. Sa likod niya, may nagpakita na malabulaklak na nilalang at nakakatakot na pinapanood sila. Isa itong summoned spirit na pinangalan ng Greenbill. Nakita ito ni Athena na akmang sasalakayin siya. Kinakain siya nito habang si Aji ay abala sa paglalaro ng kanyang phone habang naka-headphone. Humihingi ng tulong si Athena, ngunit hindi siya naririnig ni Aji. Sa wakas ay ibinato niya ang bote ng sunscreen sa kanya para makuha ang atensyon nito. Nang lumingon siya, nakita niyang kinakain ni Greenbill si Athena. Umiiyak si Athena sa tiyan nito, humihingi kay Aji na tulungan siya. Tumatakbo si Greenbill kasama si Athena habang tumatawa. Si Aji ay lubos na nalilito ngunit hinahabol pa rin si Greenbill. Pinapabilis nito ang pag-ikot na parang gulong, habang si Aji ay telepatikong nagtatanong kay Athena tungkol sa kanyang kapangyarihan. Kung nagawa niyang lumipad at gumamit ng malaking kamay noon, bakit hindi niya mailigtas ang sarili niya ngayon? Ipinaliwanag ni Athena na wala siyang magagawa kung malayo siya sa kanya. Magagamit lang ng mga summon spirit ang kanilang mga kapangyarihan kapag kasama nila ang kanilang mga summoner. Kung hindi ito ang kaso, hindi niya sana ito ginugulo. Naiinis si Aji dahil dapat sinabi niya ito ng mas maaga. Naabutan niya si Greenbill at sinubukan itong harangin, ngunit binulag siya nito ng mga dahon nito at patuloy na tumatakbo palayo. Nahulog si Aji, ngunit mabilis na bumangon para ipagpatuloy ito sa paghahanap. Tinatanong niya kung naririnig siya ni Athena. Mahina siyang tumugon na kung mas malayo ang mga summon spirit mula sa kanilang mga summoner, mas mababa ang kapangyarihan nila. Kung hindi magmamadali si Aji, mawawala ang telepathic link sa pagitan nila. Nag-aalala si Aji. Nakatagpo siya ng isang bata na nakasuot ng bulaklak at hinarap siya, ngunit nalaman niyang hindi ito si Greenbill. Sinabi sa kanya ni Athena na kailangan niyang magmadali dahil mahina ang pakiramdam niya. Gayunpaman, hindi niya ito naririnig ng malinaw dahil may malakas na concert sa malapit, at may banda na nagpe-perform. Pumunta si Aji sa entablado at tinanong kung naririnig siya ni Athena. Sumagot si Athena na papalapit na siya, pero ngayon ay nahihilo at inaantok na siya. Ito ay masama dahil hindi siya mahahanap ni Aji kung siya ay makakatulog. Sinabi ni Aji sa kanya na kung kukunin siya ni Greenbill, maaalis na niya ito, tulad ng dati niyang gusto. Tumawa pa siya na ikinagalit ni Athena. Bigla siyang nakakuha ng motibasyon na magsimulang sumigaw sa loob ni Greenbill, na inihayag ang lokasyon nito. Si Greenbill ay kabilang sa karamihan ng tao na nakadisguise ngunit hindi maaaring manatiling nakatago dahil si Athena ay patuloy sa pagsuntok mula sa loob. Tumingin-tingin si Aji sa paligid hanggang sa makita niya si Greenbill at pumunta doon. Pinipilit ni Athena na makaalis kay Greenbill sa kanyang kumpletong anyo, at inatake ito sa ginawa nito. Si Greenbill ay namamahala upang makalayo sa pamamagitan ng pagpasok sa lupa. Sinabi ni Aji kay Athena na natagpuan niya ang master nito. Isang babae ang nakatayo sa malayo, at pinuntahan siya ni Greenbill, na malinaw na pag-aari niya. Galit pa rin si Athena at sinubukang magsimula ng away, ngunit lumayo ang dalaga. Kapag sinubukan siyang suntukin ni Athena, nawala siya. Sinabi ni Aji kay Athena na umalis na sila dahil hindi nila kayang kunin ang babae kung susubukan nilang labanan ito. Tinanong siya ni Athena kung paano niya nalaman na siya ang summoner. Ipinaliwanag ni Aji na ang mga normal na tao ay hindi nakakakita ng mga espiritu, at ang mga espiritu ay hindi maaaring lumayo sa kanilang mga summoner. Ibig sabihin, malapit lang ang summoner, kaya binigyan niya ng pansin kung saan pupunta si Greenbill at napagtanto niyang paikat-ikot ito. Nangangahulugan ito na ang master nito ay nasa gitna ng bilog. Ang mga hikaw ng babae ay may simbolo ng itim na rosas, katulad ng sagisag ng kanyang paaralan. Isa itong malaking aristokratikong family crest. Ang pamilyang ito ang nagpapatakbo ng paaralan, at napakakapangyarihan kaya hindi sila kayang suwayin ng mga tao. Nakakatakot kay Aji kung gaano kalakas ang babae. Ang babae, na ang pangalan ay Hina, ay bumalik sa paaralan.
Kinausap niya ang isang matandang lalaki, si Arnold, na nagsabi sa kanya na nabigo siya. Humihingi ng paumanhin si Greenville sa pagmamaliit sa kaaway. Natatakot siyang baka mawala ng kontrol ang lahat ng tao doon. Sinabi ni Arnold na ayos lang, kung ano man ang hindi magawa, nandyan siya para ayusin ito, kaya hindi sila dapat magpigil. Gusto niyang makita ang kanilang buong potensyal. Sumang-ayon si Hina at umalis kasama si Greenville. Naglalakad siya sa hallway kung saan hinahangaan siya ng lahat ng ibang estudyante patungo sa klase ni Aji. Dumating siya doon at nadatnan niyang nagpapahinga sina Aji at Athena. Binigyan niya sila ng liham at umalis nang walang sinasabi pa. Binuksan ng isa sa mga estudyante ang liham at binasa ito. Ang sabi nito, hihintayin kita sa gubat pagkatapos ng klase, na nagpapaisip sa kanila na gustong umamin ni Hina kay Aji. Pumupunta si Aji sa kakahuyan pagkatapos ng klase, ngunit hindi mahanap ang daan upang makapasok. Sa sandaling iyon, ang mga puno ay yumuko sa daan upang gumawa ng landas para sa kanya. Naglalakad sila ni Athena sa landas hanggang sa makarating sila kay Hina. Siya ay nasa isang larangan ng mga itim na rosas, hinahangaan ito. Hiniling ni Greenville kay Aji na ibigay sa kanila si Athena kung ayaw niyang masawi. Ito ay labis na ikinagalit ni Athena, ngunit pinipigilan siya ni Aji na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Sagot niya na hindi niya kilala kung sino sila at wala rin siyang pakialam, ngunit si Athena ay kanyang kasamahan. Kahit masama ang ugali nito at kumakain ng sobra, na-attached na ito sa kanya ngayon. Responsibilidad niyang protektahan siya bilang kanyang master. Dahil dito, pumili si Hina ng rosas mula sa bungkos at ihagis ito sa kanila. Napakabilis ng rosas na tumusok sa isang puno sa likuran nila, at dumampi sa pisngi ni Aji. Si Greenville ay nag-transform sa isang mahaba at makapal na letigo na ginagamit ni Hina para subukan at durugan sina Aji at Athena. Sa kabutihang palad, umiwas sila sa oras. Tinitingnan ni Athena ang kanyang inventaryo para sa isang bagay na magagamit. Habang ginagawa niya iyon, patuloy na iniiwasan ni Aji ang mga pag-atake ni Hina, na hinihiling kay Athena na magmadali at gumawa ng isang bagay, ngunit walang mahanap si Athena na kapaki-pakinabang sa kanyang mga gamit. Gusto niyang hanapin ang kanyang mga clever, kaya hiniling niya kay Aji na pigilin si Hina habang tumitingin siya. Gayunpaman, mahirap makipagsabayan sa mga pag-atake ni Hina. Pagkatapos ay ginamit ni Hina si Greenville upang magpatubo ng malaking beanstalk kung saan siya nakatayo sa tuktok. Ginagawa niyang matutulis na tipak ang mga dahon nito at inilunsad ito kay Aji. Tumakbo si Aji para maiwasang matamaan pero maraming beses pa rin siyang nataman. Isang ugat ang lumabas mula sa lupa at inatake siya, dahilan para matambush siya, ngunit mabilis siyang bumangon at patuloy na tumakbo palayo habang sinusundan siya ng ugat. Sinisigawan niya si Athena dahil hindi siya mapagkakatiwalaan dahil hinahanap pa niya ang kanyang mga clever. Sinabi ni Greenville kay Hina na naglagay sila ng ilang distansya sa pagitan ni Aji at Athena. Ngayon ay maaari na silang gumamit ng mas kaunting pagsisikap upang makuha si Athena. Si Hina ay nag-enchant ng isang bagay na nakaunat ang kanyang kamay, at isang malaking punong halimaw ang bumulwak mula sa lupa. Napansin ito ni Aji habang papunta ang puno kay Athena. Sinusubukan siya nitong suntukin, ngunit mabilis itong napansin at umiwas sa oras. Tumakas siya, at hinabol siya ng puno, sinusubukan siyang suntukin. Nahuli siya ng ilang ugat at sumigaw ng tulong kay Aji. Tumatakbo si Aji habang sinusubukan siyang durugan ng puno. Tumalon siya sa oras at pinoprotektahan siya sa tama ng impact. Pagkaraan ng ilang segundo, naputol ang kamay ng puno mula sa ilalim, at lumabas sina Athena at Aji na hawak ang clever ni Athena. Ikinagagalit nito si Greenville, na humiling kay Hina na huwag nang magpigil pa. Obligado at pinalakas ni Hina ang kamao ng puno upang pawiin ng suntok sina Aji at Athena, ngunit hinaranggan ng dalawa ang suntok na naging sanhi ng pagkawala ng kamay ng puno. Pagkatapos ay ginagamit nito ang kabilang kamay nito para atakihin sila, ngunit ginagamit nila ang kanilang mga pakpak upang makatakas. Lumipad sila sa itaas ng puno at nagtagumpay na tumalon dito. Lumilikha ito ng pagbubukas para sa pag-atake ni Aji. Nagpatawag siya ng isang pares ng super speed boots at sumugod sa puno. Ginagamit niya ang mga cleaver upang putulin ito bago gawin ang huling atake, na siyang nagpapahina nito. Masaya si Athena na nagawa ito ni Aji. Sa tingin niya alam niya ang martial arts, ngunit hindi niya alam, sumabay lang siya sa agos at ginamit ang husay niya sa pagluluto para putulin ang puno na parang sibuyas.
Bumaba si Hina at ginamit ang kanyang kapangyarihan para paalisin ang puno. Pagkatapos, sinabi ni Greenbill kay Aji na nakapasa siya sa pagsusulit, kaya wala nang dapat ikabahala sa simula. Inaanyayahan sila ni Aji pabalik sa kanyang bahay at pinaghandaan sila ng pagkain. Ipinaliwanag ni Greenbill na wala silang pagpipilian dahil may iba't ibang pangkat ng summoner. Ang ilan ay may mabubuting summoner, habang ang iba ay may masamang summoner. Karaniwan na ang pag-aaway kaagad kapag nagkita. Para sa mga summon spirit, mayroong parehong tagapag-alaga at masasamang espiritu. Sina Hina at Greenbill ang mga tagapag-alaga ng lungsod. May karapatan sina Aji at Athena na sumama sa kanila ngayon dahil nakapasa sila sa pagsusulit. Maya-maya, lumabas si Hina, at sinamahan siya ni Aji. Ito ay nang maayos na ipinakilala ni Hina ang kanyang sarili kay Aji. Kilalang kilala niya si Aji, pero hindi niya kilala si Athena, kaya binibigyan niya si Aji ng rosas dahil gusto niyang mapanood sila ni Athena 24 hours a day. Nang kunin ni Aji ang bulaklak, agad na tinanong ni Athena kung niyaya ni Hina si Aji na makipag-date ngunit wala siyang nakuhang tugon. Pagkatapos, umalis si Hina kasama si Greenbill. Noong nakaraan, isang nayon ang nasusunog, at isang lalaki ang lumabas na may mga pinsala. Aalis siya sa eksena habang ang isang babaeng pusa, ang kanyang kapatid, ay nakiusap sa kanya na bumalik. Nilinggan lang ng lalaki ang dalaga bago nagpalit ng maraming uwak at lumipad palayo. Sa klase, nakita ni Aji at ng iba pang estudyante ang isang giraffe na nakasilip sa bintana. Isang grupo ng mga squirrel ang umakyat sa leeg ng giraffe, at pumasok sa klase upang takutin ang mga estudyante. Nataranta ang lahat at nagsitakbuhan, kasama sina Aji at Athena. Sa labas ng silid-aralan, ang ibang mga hayop ay tumatakbo sa pasilyo. Hinihiling ng paaralan sa mga mag-aaral na lumikas kaagad. Tumatakbo sina Aji at Athena hanggang makalabas sila ng school. Gayunpaman, kahit sa mga lansangan, maraming mga hayop ang gumagala na nagdudulot ng kaguluhan. Isang balita ang lumabas sa malaking screen na nagsasabing ang mga hayop ay nakatakas mula sa isang kalapit na zoo. Dapat pumunta ang lahat sa pinakamalapit na evacuation center. Dumating ang babaeng pusa kanina, habang si Moya ay nasa kanyang balikat. Chinil niya ang mga hayop na tumakbo ng ligaw para sa mga tao na sumigaw, tumakbo, at magtago. Gusto niyang matakot ang mga tao sa kapangyarihan ng mga hayop. Habang naglalakad siya sa harap ng ilang mapanganib na hayop, nakita siya ni Aji at naisip niya na sasalakayin siya ng mga hayop. Tumalon siya para ilayo siya, at pareho silang bumagsak sa lupa. Pagkatayo nila, sinabihan siya ni Aji na huwag mabalisa dahil kakainin siya. Nagpagulat ito sa babae at sa kanyang mga hayop na ikinagalit niya. Nagkomento si Athena na hindi normal ang dalaga habang bumabalik ang dalaga para aliwin ang kanyang mga hayop. Pinapanood ito ni Hina at Greenbill mula sa tuktok ng isang gusali. Sinusuri nila ang kanilang bagong kaaway. Sinabi ni Hina kay Greenbill na dapat silang maging mahinahon at ayusin ang gulo na ito ng mabilis. Agad silang tumalon pababa, at nag-shoot si Greenbill ng pampasabog sa pagitan ni Aji kasama si Athena at ang babaeng pusa kasama ang kanyang mga hayop. Lumapag sila, at tinawag ni Hina ang ilang halaman upang itali ang mga hayop sa isang tangkay ng bin habang umiiwas ang babaeng pusa. Ayaw ng babaeng pusa na masaktan ang mga hayop ngunit sinabi sa kanya ni Greenbill na iyon ang nakukuha niya sa panggugulo sa turf ni Hina. Tinanong nila siya kung ano ang gusto niya at kung bakit niya pinalaya ang mga hayop. Ang babae ay tumugon na ang mga hayop ay palaging naruroon, ngunit ang mga tao ay dumating at kinuha ang kanilang lupain. Ang mga tao ang dapat makulong sa mga kulungan, hindi hayop. Gayunpaman, walang pakialam si Greenbill tungkol dyan. Hiniling niya sa babaeng pusa na isuko ang kanyang espiritu, ngunit tumanggi ito at hiniling na palayain nila ang mga hayop. Nagsisimula ito ng away. Inatake ng babaeng pusa si Hina at bahagyang nasugatan ang kanyang mukha. Iniiwasan ni Hina ang mga sumusunod na pag-atake ng pas ang babae, at gumamit ng latigo para harangin at mag-counter-attack. Nahuli niya ang binti ng pas ang babae at itinama ito sa mga gusali bago ito itinapon sa lupa. Nagalit ang pas ang babae at nag-transform sa maraming hayop upang makita ang mga galaw ni Hina, tumakbo ng mas mabilis, at atakihin siya. Nag-transform siya sa huli bilang isang oso bago umatake, ngunit napansin siya ni Hina sa oras na umiwas sa pag-atake. Ipinatawag ni Hina ang punong halimaw, na nakikipaglaban ng one-on-one sa oso.
Umupo sa gilid sina Aji at Athena at nanonood, habang nagkokomento na may kasamang isang popcorn. Ginagamit si Hina si Greenbill upang patibayin ang puno, na pinalaki nito ang isa pang pares ng mga armas. Hinawakan nito ang oso at sinuntok ito ng maraming beses. Umusad ang oso, ngunit muli itong hinawakan ng puno at piniga ito hanggang sa magkapira-piraso. Nagpapakita si Moya malapit kay Aji at naging galit kapag natalo ang oso. Ang mga piraso mula sa oso ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang ahas na bumabalot sa sarili nito sa paligid ng puno, ngunit ang puno ay namamahala upang alisin ito. Nag-aalala si Aji para kay Hina at sa babaeng pusa, dahil masasawi sila kapag nagpatuloy sila sa pag-aaway. Nagpakawala si Moya ng tunog na nagbibigay ng kapangyarihan sa ahas, at nagpatuloy ang laban. Humingi si Aji ng isang hindi mapanganib na sandata kay Athena. Hinawakan niya ito sa kamay at tumakbo para makapasok sa pagitan ng puno at ng ahas. Ipinatawag ni Athena ang mga tanikala ng kaluluwa upang gapyusin at pigilan sila. Hinihiling ni Aji na huminto sa pag-aaway ang dalawa. Kahit na hindi sila nagkikita, dapat silang umupo at pag-usapan ang kanilang pagkakaiba. Ang ahas ay nag-transform pabalik sa pos ang babae at nagpupumilit na palayain ang sarili. Pinuntahan ni Aji si Moya, sinasabing siya ang summoner. Sinabi ng babaeng pusa na alam niyang malalaman din ito ni Aji at mabilis na nagiging espirito, na pumapasok sa loob ni Moya. Si Moya ang summoner, at ang babaeng pusa ay ang espirito. Dismayado si Aji kay Hina at Greenbill dahil diretso silang nagsimula sa laban ng hindi nagtatanong. Sinabi niyang hindi niya alam kung bakit ginawa ni Moya ang ginawa niya, pero alam niyang may mga dahilan siya. Sinubukan ni Moya na magpaliwanag, ngunit sinabi sa kanya ni Aji na dapat nilang gamutan muna ang kanyang mga sugat, na nagpapa-emotional sa kanya. Naalala nito ang una nilang pagkikita. Pabalik na si Aji galing sa school nang marinig niya si Moya na humahagulgol sa malapit. Nasaktan siya, kaya inalagaan niya ang mga sugat niya. Hindi niya iyon gusto noong una at patuloy siyang inaaway at kinakagat, ngunit sa huli ay naging magkaibigan sila. Hinatid ni Aji at Athena si Moya pauwi. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga summoner ng hayop na nakilala niya noon, at sinabing ang pinakamahusay ay ang kanyang kapatid. Ipinapaalala nito sa kanya na wala na siya sa piling niya, at nalulungkot siya. Tinanong ni Athena kung narito siya para hanapin ang kanyang kapatid, at sinabi niyang oo. Sinundan niya siya sa lungsod ngunit nawala ang kanyang kapangyarihan sa pag-summon dahil nasugatan siya. Tinulungan siya ni Aji noon. Umiiyak siya, at inaalo siya ni Aji, na sinasabing makikita din niya ang kanyang kapatid. Kinabukasan, binisita si Aji ng mga bantay ni Hina. Inaanyayahan nila siya at ang iba pa sa hapunan. Ang trio ay dinadala sa pamamagitan ng helicopter patungo sa isang manor na may mga paniki ng pagbabantay na lumilipad sa paligid. Ang electric fence at mga kamera ay tumatakbo sa espiritual na enerhiya upang matulungan ang kapaligiran. Ang mga tagapaglingkod ay mahusay, tumpak, at medyo kakaiba sa kanilang trabaho. Sa loob, nakita nila ang isang estatwa ng isang diyosa na may mga pakpak, ang unang pinuno ng mga Watchers. Umakyat sila sa hagdan, at narinig ni Aji ang isang boses na tumatawag sa kanya. Tinitingnan niya ang rebulto, at naglalabas ito ng isang anyo ng kapangyarihan na nagdadala sa kanya sa isang berde at magandang bukid. Isang babae ang nakatayo sa ilalim ng malaking puno sa di kalayuan at tinawag siya. Kumaway siya sa kanya, at sinubukan ni Aji na lumapit sa kanya ngunit pinigilan siya ni Athena. Sa totoong mundo, nagtatanong siya kung ano ang mali, at sinabi ni Aji na nag-spacing out lang siya. Patuloy silang naglalakad papunta sa dining room kung saan nakatayo sa tabi ng bintana ang master of the house, si Arnold. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, at pinupuri siya ni Greenbill at ang kanyang trabaho, ngunit para kay Athena, mukha siyang regular na matandang lalaki. Hiniling ni Arnold na maupo sila habang ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan para paupuin sila, na tinatakot si Aji. Humihingi siya ng paumanhin para sa biglaang imbitasyon sa hapunan, ngunit sinabi na kailangan nilang magkita ng mas maaga. Nagsisimula siya sa pagsasabi sa kanila tungkol sa alamat ng mga espirito. Sinasabi nito na ang pinagmulan ng lahat ng mga espirito ay isang kristal, isang Diyos, at isang Diablo. Ang human summoners ay nagsagawa ng hindi mabilang na mga digmaan tungkol dito sa loob ng ilang siglo. Mula noong sinaunang panahon, ang mga summoner ay nahahati sa dalawang kampo.
Ipinapasa ng isang panig ang kapangyarihan ng kalikasan at pinoprotektahan ang balanse ng mundo, sila ay tinatawag na Watchers. Ang kabilang panig ay kumukuha ng mga kapangyarihan sa pag-summon sa anumang paraan na kinakailangan, sila ay tinatawag na mga Destroyers. Sinabi ni Arnold na maswerte si Aji na una nilang natagpuan siya, at tinanong kung magiging Watcher siya or Destroyer. Sumagot si Aji na palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ina na huwag makisali sa labanan, at sinabi ng kanyang ama na walang hinaharap ang karahasan. Tumatawa si Arnold, nagtatanong kung sinabi ba talaga iyon ng kanyang mga magulang. Alam niyang inabandona siya ng mga magulang ni Aji noong 5 taong gulang siya, at nanirahan siya sa foster care hanggang sa pagtanda niya. Alam din niya ang tungkol sa kinulayan na buhok ni Aji at 2 part-time na trabaho. Nagulat si Aji sa narinig, lalo na nang hulaan ni Arnold na may litrato siya ng kanyang mga magulang sa kanyang wallet. Sinabi rin niya sa palagay ni Aji na lahat ng nangyari ay nagkataon lamang. Nagpatawag siya ng isang diyosa gamit ang Roman at hindi niya alam kung sino talaga si Athena, at hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang. Naisip ba niya na ang lahat ng ito ay maaaring konektado kahit papaano? Hindi alam ni Aji kung paano tumugon. Iniisip ni Athena na nag-a-acting lang si Arnold, kaya inilabas niya ang wallet ni Aji para tingnan kung may larawan ba talaga ng kanyang mga magulang sa loob. Binuksan niya ang laman ng wallet at hinanap ang litrato. Sa ibabaw nito, mayroong isang blonde na babae, isang blonde na bata, at isang lalaki na ang mukha ay wala sa larawan. Nagtanong si Moya kung si Aji ang bata sa larawan, at sinabi ni Aji na oo. Ibig sabihin lahat ng sinabi ni Arnold ay totoo. Sinabi ni Arnold na alam niyang hinahanap ni Moya ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kapatid na lalaki ay isang kilalang kriminal na wanted sa buong mundo. Isa siya sa mga assassin ng mga destroyers na kinagulat nila Moya at Athena. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang isang madilim na portal sa labas mismo ng manor. Isang lalaki ang lumilipad palabas at sumugod sa silid kainan para umatake. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nakakaalis sa oras. Ang lalaking ito ay isa sa mga destroyers, may codename na Rudo, at si Arnold ay naghahanda upang labanan siya. Ang kanyang malakas na suntok ay nakakatugon sa suntok ni Rudo, na lumikha ng isang malaking epekto. Sinubukan ni Rudo na tamaan si Arnold ng may kaunting lakas, ngunit ni-freeze ni Arnold ang kanyang kamay at sinuntok siya sa tagiliran bago siya kuryentehin. Pinalakas ni Rudo ang kanyang napakalaking aura, na sumisira sa ilang bahagi ng bahay. Sinabihan ni Arnold ang iba na umalis dahil hindi naligtas ang lugar. Hiniling niya kay Hina na panatilihing ligtas si Aji, at pumayag si Hina. Muling umatake si Rudo, ipinadala sa hangin si Aji at ang kanyang mga kaibigan. Nakarating sila ng ligtas sa lupa salamat sa kapangyarihan ni Hina. Sa sandaling bumangon sila, nakita nilang nawasak ang manor. Lumabas ang mga katulong upang sabihin kay Hina na tumakas kaagad. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang destroyer, may codename na Flammy, at pinaputukan ang lahat ng mga katulong, kabilang ang mga paniki sa pagsubaybay. Hiniling ni Hina kay Greenbill na gamitin ang kanyang kapangyarihan para hulihin si Flammy, ngunit masyadong mabilis si Flammy at pinaputukan si Hina. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Hina sa bala. Nagpa siya si Aji na sumali sa laban, ngunit pinasabog ni Flammy ang ilang pampasabog na nagpabagsak sa kanya. Nakatayo pa rin si Hina, kaya patuloy siyang nakikipaglaban kay Flammy. Biglang nakita ni Moya ang kanyang kapatid, na may pangalang Kroby, na umaatake sa ibang mga katulong. Ang isa sa kanila ay gumagamit ng apoy, ngunit ginagamit ni Kroby ang kanyang anyo ng paniki upang tapusin at sirain ito. Nagmamadali si Moya sa kanya at nagpalit ng anyo na Catgirl para kausapin siya. Siya ay hindi gumanti sa kanya sa lahat, ginagamit lang niya ang kanyang kapangyarihan para atakihin siya sa ulo, na ikinagulat niya. Bumalik siya sa anyo ng pusa at bumagsak sa lupa. Nakita ito ni Aji at nagpa siya na atakihin si Kroby, ngunit ang isa pang destroyer na pinangalan ng Dreamo ay humarang sa kanya at dinala siya sa field kasama ang puno. Bumalik na siya sa kanyang kabataan, at lumapit ang kanyang ina upang yakapin siya mula sa likuran. Gayunpaman, ang eksena ay mabilis na naging kakilakilabot na ang lahat ay nasusunog, at ang kanyang ina ay mukhang iba at nakakatakot. Sa totoong mundo, nakahiga si Aji sa lupa habang umiiyak si Athena para magising siya. Patuloy na nilalabanan ni Hina si Flammy ngunit nagpupumiglas dahil masyadong maliksi si Flammy.
Ginagamit niya ang Treeman, ngunit pinasabog ito ni Flammy mula sa likuran, na naging sanhi ng mga pinsala ni Hina. Isang bagong destroyer na nagngangalang Shadow ang lumabas mula sa lupa sa likod ni Hina, at kinuha siya bilang bihag. Hiniwa niya ang lalamunan ni Hina, nakakagulat kay Greenbill, na sumisigaw para kay Hina. Narinig siya ni Arnold mula sa manor at mabilis na ginamit ang kanyang kapangyarihan para pagalingin si Hina, ngunit sa sandaling iyon, inatake siya ni Rudo. Sa kabila ng pag-atake nito, nagawa ni Arnold na supilan si Rudo gamit ang yelo. Pagkatapos ay inatake siya ni Kroby at Flammy, at pinaputukan siya ni Flammy sa ulo. Habang bumabagsak si Arnold, naisip niya si Hina at sinubukang gamitin ang kanyang huling lakas, ngunit ang isa pang destroyer na nagngangalang Harry, na may kapangyarihan ng Grim Reaper, ay nagpakita at kinuha ang kanyang kaluluwa, dinurog ito. Ang mga destroyers ay nanalo, at lahat maliban kay Athena at Greenbill ay nakahiga sa lupa. Umalis sila, dala ang kalahati ng manor. Pagkaraan ng ilang araw, nagkamalay sina Aji at Moya. Si Hina ay inaalagaan pa rin ni Greenbill. Iniulat ng balita ang insidente sa Black Rose Manor na nagsasabing nawawala si Arnold at ang kanyang apo. Sinabi ni Aji kay Athena na kailangan nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga destroyers bago sila muling labanan. Kung hindi, tiyak na matatalo sila. Nakahanap siya ng lead sa internet, isang video ng away sa bahay ni Hina. May nag-stream ng buong labanan gamit ang mga satellite camera. Ang taong nag-upload ng video, si Sandry, ay may iba pang mga post tungkol sa summoners sa kanyang pahina. Mayroon pa siyang comics na The Most Summoner. Ang kwento at arc ay kakilakilabot, ngunit tumpak niyang inilalarawan ang buhay ng isang summoner, na nagmumungkahi na maaaring isa rin siya at higit na nakakaalam kaysa sa kanila. Kung mahanap nila siya, maaari siyang maging susi sa kanilang pagbabalik laban sa mga destroyers. Bumisita si Aji kay Sandry sa kanyang nabigong book sign ng event. Nagsusuot siya ng maskara at salamin para itago ang kanyang pagkakakilanlan, at pinupuri si Sandry para makuha ang kanyang atensyon. Inimbitahan ni Sandry sina Aji, Athena, at Moya sa kanyang RV home, na siya ring lihim na lab niya. Sinabi sa kanya ni Aji na gusto nila ng impormasyon sa mga destroyers, at sumang-ayon si Sandry na tumulong. Ipinakita niya sa kanila ang isang mapa mula sa kanyang mga satellite na kumukuha ng mga pagbabago sa espiritual na enerhiya. Ipinakita niya sa kanila ang mga spirit phenomena na naitala niya sa lungsod noong nakaraang buwan. Ang mga destroyers ay hindi madalas nagpapakita, kahit na sa mga nakaraang taon. Ang espiritual na enerhiya ay mas kaunti, ngunit mula noong ika-17 ng Marso, ang mga destroyers ay naging aktibo, at maraming summoned spirits ang dumami. Ika-17 ng Marso ang araw na ipinatawag ni Aji si Athena. Pagkatapos ay sinabi ni Sandry na hindi siya naniniwala sa mga pagkakataon at tinanong si Athena kung sino talaga siya, ngunit hindi rin alam ni Athena. Hindi niya maalala. Pagkatapos ibinalik ni Sandry ang trio sa nasirang manor na ngayon, at gumamit siya ng parang cellphone na device para suriin ang lugar. Ang lahat ng mga bagay na naruroon at ang mga espiritu na nananatili pa rin ay nakikita. Kinokolekta niya ang isa sa mga alaala ng mga paniki sa pagsubaybay, at nireconstruct ang pinangyarihan ng krimen gamit ang kanyang mga kasanayan sa teknolohiya. Pagkatapos ay pino-project niya ang mga larawan mula sa device. Ang unang lumabas ay si Rudo, isang Earth Summoner. Sa likod niya ay isang portal at isang silhouette ng isa pang destroyer, na may pangalang code na Dema, maaari siyang magpatawag ng mga dimensions. Ipinapakita ng mga larawan kung paano inatake ni Rudo ang mga paniki sa pagsubaybay at nalampasan ang mga depensa ng manor. Inilipat ni Sandry ang aparato sa hardin, kung saan naganap ang pangalawang pag-atake. Nagpapakita ang imahe ni Flammy, siya ay isang elemental na summoner, at ang kanyang elemento ay apoy. Ang kanyang pangunahing paraan ng pag-atake ay mga baril at pampasabog. Ang ikatlong destroyer ay si Kroby, isang animal summoner na ginagamit para sa recon. Nang nagpakita siya sa simulation, tumakbo si Moya sa kanya at sinabing hinahanap siya nito. Umiiyak siya, sinabing hindi niya alam kung ano ang ginawa sa kanya ng mga destroyers dahil iba na siya ngayon. Tinanong ni Sandry si Aji kung ano ang nangyari sa kanya dahil nahimatay siya. Sinabi ni Aji na dinala siya sa isang kakaibang lugar. Ito ay kakaiba, ngunit pamilyar tulad ng isang panaginip, isang bangungot ng kanyang ina upang maging eksakto. Pagkatapos ay ipino-project ni Sandry ang imahe ni Dreamo, itinaas ang kanyang kamay sa ulo ni Aji. Siya ang lalaking nang hijack sa isip ni Aji.
Maaari lamang gayahin ni Sandry ang kanyang after image. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kinaroroonan ng ika-6 na assassin, si Shadow. Siya ay isang cold-blooded summoner ng mga ilusyon. Sa wakas, ginagaya niya ang mga imahe ni Harry, ang tumalo kay Arnold. Siya ang boss ng Destroyer. Kaya niyang sumipsip ng mga espiritu at sumipsip din ng kaluluwa ng mga tao, talagang isang mabangis na Grim Reaper. Pagkatapos ay sinabi ni Sandry na ang dahilan ng pag-atake ng mga Destroyers ay nakatago sa isang butas na kanilang naiwan. Nawala ang lupa at kalahati ng manor nang umalis ang mga Destroyers. Tinanong ni Athena kung bakit nila ginawa iyon, at tumalon si Sandry sa butas upang malaman. Sumunod silang lahat sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagsisiyasat sa lugar at nakitang maraming selyado, ipinatawag na mga espiritu sa bahaging iyon ng bahay. Ipinaliwanag niya na ang pamilya ng Black Rose ay nanggolekta, at nagselyado ng libu-libong mga summon spirits bilang bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga watchers. Hindi nila akalain na darating ang mga destroyers at kukunin ang lahat ng ito. Sinabi ni Sandry na si Arnold ang pinakamalakas na summoner na nakita niya. Kung hindi siya pinagtulungan ng mga destroyers, nanalo sana siya laban sa kanila at muling naisulat ang kasaysayan. Nakahanap si Aji ng isang fragment sa malapit. Sinabi ni Athena na mukhang pamilyar ang pattern, kaya pinag-aaralan ito ni Sandry. Ito ay isang piraso ng katawan ni Rudo na nahulog noong kalaban niya si Arnold. Mayroon itong ilang mga espesyal na particle sa ibabaw nito or isang partikular na amoy. Inamoy ito ni Moya at sinabing ito ang amoy ng Red Spider Lily. Ang mga bulaklak ay hindi karaniwan sa lungsod, ngunit lumalaki sila sa Stone Forest, 300 kilometro mula sa lungsod. Sinabi ni Sandry na 5 oras na ang nakalipas, isang kapansin-pansing espiritual na enerhiya ang nakita doon. Nangangahulugan ito na isa sa 7 destroyers ay naroon pagkatapos ng labanan. Nag-iisip ng mabuti si Aji dahil isa itong pagkakataon para imbestigahan ang mga destroyers, ngunit maaari rin itong maging bitag. Sinabi ni Athena na hindi ito mahalaga, dahil magiging 4 laban sa isa ito, at baka magkaroon sila ng pagkakataon. Sinusuportahan din ito ni Moya, at masaya si Sandry na maging bahagi nito. Nag-aalala si Aji na baka hindi sila manalo, ngunit ang iba ay sabik na pumunta at makipagsapalaran, kaya pumayag si Aji. Dinadala nila ang sasakyan ni Sandry sa kagubatan. Habang naglalakbay, sinabi ni Moya kay Athena na hindi siya gaanong nagbahagi tungkol sa kanyang sarili. Sinabi ni Athena na wala siyang gaanong natatandaan tungkol sa kanyang buhay, kahit na siya ay nabuhay ng milyon-milyong taon. Malabo niyang naaalala na sa simula ay nag-iisa lang siya. Marami siyang nakilala, at maraming bagay ang nangyari, ngunit gumagala siya sa iba't ibang lugar. Lahat ng iba ay malabo. Parang pira-piraso ang mga alaala niya. Kapag pilit niyang inaalala, sumasakit ang ulo niya. Sinabihan siya ni Aji na magdahan-dahan dahil nahimatay siya noong nakaraan. Hindi ito pinapaniwalaan ni Moya, parang peke. Ngunit tiniyak ni Sandry si Athena dahil palihim niyang ginawa ang full body scan sa kanya. Ang aparato ay nagpapakita ng isang silhwete ni Athena at ng kanyang puso, na malakristal at nakadina. Sinabi niya na hindi nakalimutan ni Athena ang kanyang mga alaala, tinatakan lang sila. Hindi nagtagal, dumating sila 1 kilometro ang layo mula sa Stone Forest sa umaga. Bumaba sila sa sasakyan para maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Ang Stone Forest ay binubuo ng malalaking halijing bato, gaya ng ipinahihiwatag ng pangalan. May nakakatakot na pakiramdam sa paligid, ngunit patuloy silang naghahanap ng landas pasulong. Pagkaraan ng ilang oras, nakita nila ang pulang spider lily flower field at isang cabin sa gitna nito. Sinabi ni Sandry na maaari niyang makita ang isang solong, mahinang pinagmumula ng pabago-bagong espiritual na kapangyarihan, kaya maaaring ito ang taguan ng isa sa mga destroyers. May narinig si Moya at tinulungan ang iba na bumaba para magtago. Tumingin sila sa mga bulaklak at nakita nila ang isang normal na mukhang lalaki, si Madou, na lumabas sa cabin. Nakita niya sina Aji at Athena at kumaway sa kanila. Awkwardly silang pumunta para salubungin siya. Nagulat siya na may bumisita dahil ilang taon na siyang walang bisita. Sinabi sa kanya ni Aji na nasa field trip sila at nakatingin lang sa paligid. Tinanong ni Mado kung sino pa ang kasama niya, dahil hindi niya nakikita si Athena. Ibig sabihin hindi siya summoner. Sinabi ni Aji na hinihintay siya ng kanyang mga kaklase sa labas ng field.
May nakita siyang bahay at pumunta siya para bumili ng pagkain. Hinalok siya ni Mado ng tsaa, at kapag hindi siya nakatingin, tinapon ito ni Aji sa lupa. Pagkatapos ay binibigyan siya ni Mado ng mga nakapak na pagkain at nag-aalok ng higit pang merienda. Iniisip ni Athena kung maling tao ba ito, dahil mukhang masigasig si Mado. Umupo si Mado, at tinanong ni Aji kung nag-iisa siya dito. Sinabi niyang oo at medyo excited na dumating si Aji. Nagsisimula itong tila isang bagyo na paparating, na may malakas na bugzo ng hangin. Sinabi ni Aji kay Mado na dapat silang pumasok sa loob, ngunit ang lalaki ay nakatayo lamang doon nang walang sinasabi. Mukha siyang problemado, at si Aji at Athena ay nalilito. Tahimik siyang nagsabi ng bulaklak. Nag-aalala siyang masisira ng bagyo ang kanyang mga bulaklak na kinagalit niya at pinunit ang kanyang kamiseta. Lalo nitong ikanalito sina Aji at Athena. Lumabas sa pinagtataguan sina Sandri at Moya. Sinabihan ni Sandri sina Aji at Athena na pigilan si Mado ng mabilis, ngunit naglabas siya ng napakalawak na aura at pinaalis ang grupo palayo sa kanya. Nagsimula siyang mag-transform bilang Rudo at sinubukang humingi ng tulong, ngunit huli na, dahil nag-transform na siya bilang Rudo. Nakumpleto ang pagbabagong anyo, at inatake ni Rudo sina Aji at Athena. Sinubukan ni Aji na harangan ang pag-atake gamit ang isang kalasag, ngunit masyadong malakas ang suntok ni Rudo. Si Moya ay lumalaban at kumalmot sa kanya, ngunit ang kanyang balat ay napakakapal, ang kanyang mga kalmo ay walang magawa. Lumingon si Rudo sa kanya at umatake. Sina Aji at Athena ay tumalon sa kanya mula sa likuran at inatake siya ng kanilang mga kutsilyo, ngunit wala itong nagawa, sinisira lang nito ang kanilang mga armas. Si Rudo ay malinaw na mas malakas, ang kanyang aura lamang ang nagpapadala sa kanila sa lupa. Sinabi ni Athena na mayroon siyang trump card, ngunit kailangan niya ng oras upang ipatawag ito. Nag-transform siya sa kanyang kompletong anyo, at hiniling kay Sandri na i-cover sila habang ginagawa niya ang summon ng kay Aji. Habang ginagawa nila iyon, nilalabanan ni Moya si Rudo. Kahit na walang magawa ang mga atake niya, super bilis niya, kaya tuloy-tuloy ang pag-atake niya nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makalaban. Sa kasamaang palad, nahuli ni Rudo ang kanyang binti at hinampad siya sa lupa bago siya sinipa, na nagbigay sa kanya ng malubhang pinsala. Sinuri siya ni Sandri at nag-aalala na baka hindi nila matalo si Rudo at doon sila masaasawi. Nilapitan silang lahat ni Rudo, at hiniling ni Aji kay Sandri na gumawa ng kahit ano. No choice si Sandri kundi lumaban. Sinabi niya na susubukan niyang bilhin ang mga ito ng 3 minuto at naglakad patungo kay Rudo. Kapag nagkaharap sila, binabasa ni Sandri ang profile ni Rudo sa halip na makipag-away. Sinuntok siya ni Rudo bago niya matapos ang unang pangungusap. Sa kabutihang palad, si Sandri ay napakabilis at umiiwas sa suntok upang magpakita sa likod ni Rudo at magpatuloy sa pagbabasa ng profile. Sinabi niya ang tunay na pangalan ni Rudo, Mado, edad 26, at na siya ay galing sa katutubo sa Stone Forest. Sinubukan ni Rudo na tamaan si Sandri, ngunit nawala siya at nagpakita sa likuran niya upang i-scan ang kanyang katawan. Nalaman niyang may matinding trauma sa kanyang utak, at maaaring mayroon siyang sakit sa pag-iisip. Hindi mabilang na beses na sinubukan ni Rudo na tamaan si Sandri, ngunit patuloy siyang iniiwasan ni Sandri. Natutuwa si Aji na makitang abala si Sandri kay Rudo. Hinihayag din niya kung gaano kabile si Sandri, gumagamit siya ng holographic projection para bumuo ng clone ng kanyang sarili. Siya ay patuloy na nakikipag-usap sa galit na si Rudo, na tinatawag siyang isang internasyonal na tulisan. All the while, sinusubukan siyang suntukin ni Rudo. Nagpapakita ang maraming clone ni Sandri at pumapalibot kay Rudo. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga kasalanan ay hindi kailanman mapapatawad, na ikinagalit ni Rudo. Naglabas siya ng isang malaking tipak ng kanyang aura, na naging sanhi ng lahat ng bagay sa paligid niya na tangayan at masira ang lupa. Nawala ang mga clone ni Sandri, at tinatangay din siya. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ni Aji at gumamit ng isang banal na kalasag upang protektahan ang kanyang sarili mula sa shockwave. Pagkatapos, napansin ni Aji ang mga kalansay sa lupa. Nangangahulugan ito na ang mga bulaklak ay nakatanim sa ibabaw ng maraming bangkay. Sinuri ni Sandri ang lugar at nakitang ang mga bangkay ay pag-aari ng maraming tao, matanda at bata. Napagtanto ni Aji na tinapos ni Rudo ang buong nayon na naroon. Naghahanda si Rudo na lumaban muli, gamit ang kanyang kapangyarihang summon ng sa lupa para atakehin sila gamit ang mga bato.
Sa kabutihang palad, ginagamit ni Aji at Athena ang kanilang kapangyarihan upang bumuo ng isang kalasag upang harangan ang lahat. Ibinahagi ni Athena ang kanyang mga alaala kay Aji para makasummon siya ng ilang armas. Maaari din niyang ipatawag ang mga katangian at diskarte ng lahat ng mga armas na mayroon siya. Sinasabi niya sa kanya na huwag mag-isip at umatake na lang. Sinusugod ni Aji si Rudo gamit ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan at inatake siya ng isang bagong sandata. Gumagana ito, at patuloy siyang hinihikayat ni Athena na umatake ng hindi masyadong nag-iisip. Gumagamit siya ng Skyrendang Sword para atakihin si Rudo sa braso, at pagkatapos ay inaatake ang kanyang core kapag sinabihan siya ni Sandry. Tinulak niya ang isang kutsilyo sa core at gumagamit ng iba pang mga armas upang patuloy na umatake. Sa wakas ay pinabagsak ni Aji si Rudo at sinira ang kanyang batong katawan, na naiwan lamang si Mado. Nandoon pa rin ang kutsilyo na nakadikit sa core ni Rudo, at gayon din ang core. Biglang namilipit si Mado sa sakit habang umiihip ang core. Ang kutsilyo ay naalis, at si Mado ay nagsimulang magbago muli, naging isang mas malaking taong bato. Sinabi ni Sandry na huminto ang puso ni Mado, ibig sabihin ay sawi na siya. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang naglalakad na bangkay. Ang bagong Rudo ay nagpapadala ng isang shockwave na tinatangay ang grupo at naging sanhi ng pagtaas ng lupa na may mga spike na kinasugat nila. Nakatakas sila sa pag-atake at nag-counterattack, ngunit ang mga pag-atake ni Moya ay walang nagawa kay Rudo. Hinampod siya ni Rudo ng bato, at napatumba siya. Sinasalakay din niya sina Sandry, Aji, at Athena. Naiwasan nila ang kanyang pag-atake, at sinubukang umatake ni Aji gamit ang isang martilyo, ngunit ito ay nagkapira-piraso. Pagkatapos ay hinagis ni Aji ang isang sibat sa ulo ni Rudo na tumusok sa kanyang noo, ngunit hinugot ito ni Rudo at nahati ito sa kalahati. Hiniling ni Aji kay Athena na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang lakas upang ituon ito sa isang lugar. Ginagamit niya ang enerhiya upang lumikha ng isang malaking espada at hinampod si Rudo, ngunit hinaranggan ito ni Rudo gamit ang kanyang braso, at nabali ang espada. Pagkatapos ay sinuntok ni Rudo si Aji, pinalipad siya at napatumba siya. Tumakbo si Athena para tingnan siya dahil hindi niya kayang lumaban kung wala siya. Dinadala si Aji sa isang dimensyon na may malaking kristal na nakatali ng mga kadena. Hinawakan niya ang isang kadena, sinira ito at pinawala. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Rudo si Athena at sinubukan siyang atakihin. Gumamit si Athena ng kalasag para harangin ang kanyang pag-atake, na nagsasabing hindi siya aalis sa tabi ni Aji, ngunit siya ay napagod, at sinuntok siya ni Rudo, na pinalipad din siya. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Aji ang kristal, at kumikinang ng maliwanag ang core ni Athena. Isang kalasag ang nabuo sa paligid niya, pagkatapos ay nagiging kristal na lumulutang sa hangin. Sa wakas ay nag-transform ito sa isang bagong bersyon ng Athena na may mga pakpak at sungay. Nagpatawag siya ng maraming mga espada, na umatake kay Rudo, na nagpabagsak sa kanya. Gumamit siya ng isang hakbang na tinatawag na Judge of Heavens para ipatawag ang isang malaking sword tip na dumurog kay Rudo at tumapos sa kanyang buhay. Pagkatapos, nagising si Aji at nakita ang bagong Athena bago muling nahimatay. Jane Isang siya ni Athena sa kanyang pag-iyak. Lumapit sina Sandry at Moya, na may minor injuries. Ito ang kanilang unang laban, at nanalo sila. Naglakad sila papunta sa katawan ni Mado, at sinabi ni Sandry na nawala ang kanilang lead dahil nasawi na si Mado. Sumagot si Aji na hindi na nila kailangan ng lead dahil hahabulin sila ng mga destroyers. Umalis sila, at pagkaalis nila, dumating ang mga destroyers sa pinangyarihan at nakita ang kanilang nasawi na kaibigan. Kinuha ni Harry ang kaluluwa ni Mado at binasa ang kanyang mga alaala para makita ang labanan sa pagitan ni Rudo at ng grupo ni Aji. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang pangsimpatsya kay Mado na may mga pulang bulaklak na nagmamarka ng landas patungo sa mga nasawi. Hindi na maghihirap si Mado. Bumalik sa sasakyan, bumagsak si Aji dahil sa pagkawala ng dugo. May lagnat din si Moya. Sinubukan ni Athena na pagalingin si Aji, at umaasa si Sandry na hindi sila mahuli ng mga destroyers sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, tumunog ang kanyang alarma, nagbabala sa kanila na ang malakas na espiritual na enerhiya ay patungo sa kanilang landas. Isang portal ang bumukas sa harap ng sasakyan, at nagpakita si Shadow, na hinahati sa kalahati ang sasakyan. Nagpapakita din si Kroby na inaatake sila. Nagpakita si Flammy sa likod ni na Sandry at Moya at pinaputukan sila.
Nagising si Aji at nakita ito bago bumagsak sa lupa. Nilapitan siya ng mga destroyers, at binuhat siya ni Harry sa ulo. Sinabing babasahin niya ang mga huling salita ni Aji mula sa kanyang utak pagkatapos niyang masawi. Si Esther, ang summoner ng dimensyon, ay gumagamit ng cube para paliparin si Aji sa hangin at inaatake siya gamit lang ang cube. Bumagsak si Aji sa lupa at nasawi. Habang pipaikit na ay nakita niya si Athena na umiiyak para sa kanya. Nagising siya sa isang dimensyon na may mga fragment na lumilipad sa paligid niya. Nagtataka siya kung nasaan siya, at isang boses ang nagsasabi sa kanya na ito ay isang agwat sa pagitan ng oras at espasyo. Isang lalaki ang nagkatawang tao at lumakad papunta sa kanya, sinabing siya ay nasawi at ipinakita sa kanya ang isang screen kung saan lahat ng kanyang mga kaibigan ay nasawi din, kabilang si Athena. Kinuha ni Harry ang lahat ng kanilang espiritu, na ikinagalit ni Aji. Sinuntok niya ang screen. Sinabi ng lalaki na kailangang bayaran ng lahat ang halaga para sa kabiguan, kahit na nangangahulugan ito ng kasawian. Sinisisi ni Aji ang sarili sa pagiging walang magawa. Ang lalaki ay nagtanong kung ililigtas niya ang lahat kung mayroon siyang 3 minuto. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang hood at lumakad papunta kay Aji upang pasiglahin siya. Kamukha ni Aji ang lalaki pero mas matanda, parang papa niya. Sinabi niyang hihintayin niya si Aji sa Demon Furnace. Napagtanto ni Aji na ito ang kanyang ama bago ibinalik sa 3 minuto bago siya nasawi. Nagising siya sa sasakyan kasama si Athena na nag-aalala tungkol sa pagkawala ng dugo niya. Nagulat sila nang makita siya sa kanyang estado, ngunit walang oras para doon. Sinasabi niya sa kanila kung ano ang mangyayari. Naabutan ng destroyers ang sasakyan, at hiniwa ito ni Shadow nang lumabas siya sa portal, ngunit nakita niyang walang laman ang sasakyan. May bomba sa loob na sumasabog. Nakita ni Sandry sa kanyang device na ang sasakyan ay sumabog at si Shadow ay nahuli dito. Nagpalit na sila ng sasakyan, at iminungkahi ni Aji na kunin nila si Hina bago siya mapuntahan ng mga destroyers. Pinabilis ni Sandry ang takbo ng bus na sinasakyan nila, at mabilis na nakarating sa lugar ni Aji. Gayunpaman, hindi nila mahanap si Hina doon, nag-iwan siya ng note. Sinabi ni Sandry sa kanila na ang mga destroyers ay 2 kilometer ang layo, ngunit nagawa niyang humiram ng helicopter ni Hina para sa kanilang paglikas. Sumakay sila sa helicopter at gumamit ng stealth mode para hindi ito makita. Sa loob, binasa ni Aji ang note ni Hina. Sinabi niya na maghihintay siya para sa kanya sa Demon Furnace. Dapat siyang magpakita ng buhay. Sabi ni Moya, noong hinahanap niya si Crowby, may nagsabi sa kanya na pumunta siya sa Demon Furnace. Ang Demon Furnace ay isang lugar kung saan lumalahok ang mga tao sa isang pagsubok para lumakas. Alam ni Sandry ang tungkol sa lugar na tinatawag itong isang banal na lugar para sa lahat ng summoner. Noong nakaraan, tanging ang mga nakapasa sa mga pagsubok sa Demon Furnace ang maaaring makapagtapos mula sa mga apprentice hanggang sa ganap na summoner. Parehong nagsanay doon ang Watchers at Destroyers. Kung lilipad sila doon, makakarating sila sa loob ng 7 oras, kaya nagpasya silang pumunta. Narating nila ang isang mabagyo na dagat, at sinabi ni Sandry sa kanila na sa huling mga dekada, hindi mabilang na mga eroplano at barko ang nakatagpo ng sakuna doon. Kung makayanan nila ang bagyo, makikita nila ang Demon Furnace sa loob. Dumiretso sila dito at natama ng nakakabalisa na turbulence, marahas na inalog ang helicopter. Tinanong ni Athena kung natagpuan ni Sandry ang tamang lugar, at bago siya makasagot, nakalabas na ang helicopter mula sa bagyo, na nagpapaginhawa sa kanila. Nakikita nila ang maraming isla sa ibaba, at sinabi ni Sandry sa kanila na makakarating sila sa loob ng 5 minuto sa Demon Furnace. Sa sandaling iyon, tila may nabubuong portal sa loob ng helicopter kung saan nakaupo si Aji. Siya ay nagiging tensyonado at nagsimulang mag-alala, ngunit ang iba ay walang napapansin. Nagpapakita si Shadow sa likod ni Aji at hinampad siya, nahati ang helicopter sa kalahati. Bumagsak ang grupo. Ginagamit ni Sandry ang kanyang mga kakayahan upang gawing robot ang helicopter at iligtas sila. Kapag nasa robot na sila, nagpasya silang atakihin si Shadow, ngunit nakatakas siya bago siya tinamaan ng kanilang mga pag-atake. Nagpakita si Flammy at patuloy na umaatake sa grupo. Sinubukan nilang umatake pabalik ngunit hindi tumama, at nagpatuloy si Flammy sa pagpapaputok mula sa malayo. Nagpakita si Crowby, at nagpasya silang paputukan siya. Gayunpaman, nag-transform siya sa maraming uwak, ang bawat isa sa mga uwak ay sumasabog kapag naabot nila ang robot.
Ang robot ay nagsimulang bumagsak at sinabi ni Aji kay Sandri na patnubayan ito patungo sa Furnace Island. Kung masasawi sila doon. Nakarating sila sa isla at nag-crash doon, ngunit sinundan sila ng mga destroyers. Nag-aalala ang grupo dahil kailangan nilang lumaban ngayon, ngunit dumating ang isang kuneho na babae at pinagalitan sila dahil sa paglabag sa 12 mga patakaran ng isla sa kanilang pakikipaglaban, at walang ingat na paglipad. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Bani, isang administrator, at si Flammy ay naglagay ng baril sa kanyang ulo. Tinanong niya kung alam ni Bani kung sino sila, ngunit tinanong ni Bani kung alam niya kung nasaan siya dahil ang lugar na kinaroroonan nila ay ang Demon Furnace. Ang unang tuntunin ay bawal makipaglaban sa labas ng arena. Ang sino mang papasok sa isla ay kailangang sumunod sa mga patakaran, kahit sino pa sila. Nagpasya ang mga destroyers na umalis pagkatapos ng pagbabante na muling makikipagkita kay Bani. Pagkatapos ay tinanggap ni Bani si Aji at ang kanyang mga kaibigan, na sinasabi sa kanila na magkita sila sa gate ng pagpaparehistro bago mabilis na umalis. Sinusundan nila siya, ngunit napakabilis niya, kaya sobrang pagod sila, at pagkatapos ay isang lalaki na nakakamilian ang nagpakita at nag-aalok sa kanila ng isang biyahe. Siya ay isang lokal na mangangalakal na nagngangalang Ricardo. Sa una, sila ay nabigla sa chameleon, ngunit sila ay sumakay pa rin. Sinabi sa kanila ni Ricardo na sa Demon Furnace walang mabuti or masama, mga panuntunan lamang. Lumalabas na ang mga watchers at destroyers ay nagkaroon ng mga malalaking digmaang ito na sum-iris sa lahat, kaya tumawag sila ng tigil putukan. Nagtayo sila ng Demon Furnace para maayos ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan ng mapayapa. Ang pagsunod sa mga patakaran, hindi pinapayagan ang labanan sa labas ng arena. Dinala sila ni Ricardo sa gate ng pagpaparehistro at tinulungan silang umakyat sa napakahabang hagdanan patungo sa opisina. Sa tarangkahan, nakita nila ang isang estatwa ng mga pinuno na may hawak na isang staff na sumisimbolo sa tigil labanan. Tuwang-tuwa sila na naroon. Ang lugar ay puno ng mga taong naghihintay na magparehistro, at tinatanggap sila ni Bani. Sinabi niya na ang nasyonalidad, lahi, relihiyon, at edad ay hindi mahalaga dito dahil lahat sila ay summoner. Sila ay makikipagkumpetensya sa pantay na katayuan. Kung masawi sila, masasawi talaga sila, ngunit kung hindi, lilipat sila sa susunod na yugto. Nang maglaon, nagpasya si Aji at ang grupo na matulog. Pinagtatawanan sila ng ilang summoner dahil rookie move ito. Ang mga veterano ay tumatambay sa lobby bago magsimula ang aksyon. Habang natutulog sina Aji at Athena, biglang nagbago ang kwarto. Nagising si Aji at nakitang sumasara ang mga pader. Nagising din si Athena, at sinabi niya sa kanya na kailangan nilang lumabas, ngunit ang pinto ay nakalock, at ang mga bintana ay selyado. Sinubukan ni Athena na sirain ang pinto gamit ang kanyang cleavers, ngunit nasira ang mga ito, na naging dahilan upang mamanhid ang kanyang mga kamay. Siya ay patuloy na sumusubok, ngunit walang gumagana. Nang malapit na silang durugan, naaalala ni Aji na si Athena ay maaaring magpatawag ng anumang armas. Nagpapatawag sila ng mga susi at nagbubukas ng pinto sa tamang oras. Nagmamadali silang hinanap sina Moya at Sandri. Nakita nila si Moya, na naging ipis, at gumagapang sa ilalim ng pinto. Ang ibang summoners ay nakatakas sa kanilang mga silid, ngunit nawawala si Sandri. Nakita nila ang dugo sa ilalim ng kanyang pinto, at si Moya ay nagsimulang umiyak. Pagkatapos ay nahulog si Sandri mula sa isang lagusan, hindi nasaktan, at sila ay natuwa. Ang boss ng unang palapag, si Ronaldo, ay nagsasalita sa intercom, tinatanggap sila sa unang palapag. Sinabi niya na nagsimula na ang unang pagsubok dahil lampas na ng hating gabi. Kailangan nilang makatakas ng buhay sa hotel. Ang hotel ay nagsimulang sumabog, at lahat sila ay tumakbo. Ang buong lugar ay isang bitag. Tumungo sila sa lobby, iniisip na ligtas ito. Biglang, isang malaking pagsabog ang nagpapakita ng isang hukay ng lover sa ibaba. Sinubukan ng dalawang kalahok na kumapit, ngunit sinipa ng isa ang isa, na naging sanhi ng pagkahulog ng dalawa. Nagsisimulang gumuho ang sahig, at nahulog sina Sandri at Moya. Iniligtas sila ni Athena at Aji, ngunit ang ibang mga kalahok ay kumapit sa kanila, na nagpapahirap sa kanila. Nakaligtas silang lahat. Tumakbo sila hanggang sa makarating sila sa isang pinto na may label na front exit. Sinasabi ng iba pang mga tala na hindi ito ang front exit at mayroong treasure chest, mga bomba, at ang boss sa loob. Nakakalito, at nainis sina Moya, Sandri, at Athena.
Nagpa siya si Aji na sip-A ng pinto. Sa loob, nakita nila ang mga nakaligtas na summoner kasama si Ronaldo, na binabati sila sa pagpasa sa unang pagsubok. 30 lang ang nakarating. Sinusubukan ng ilang summoner na salakayin si Ronaldo para sa nakakabalisa na pagsubok, ngunit itinatali niya sila ng mabibigat na metal. Sinabi niya na pwedeng silang umatake, pero lalaban siya. Ipinakilala niya ang susunod na yugto at pinitik ang kanyang mga daliri. Ang mga kaba ng kayamanan ay nahuhulog at lumulutang sa harap ng bawat kalahok. Binuksan nila ang mga chest at nakakita ng magagandang bagay. Nakakuha sina Aji at Athena ng 3 kristal at isang saffron ring. Nakakuha si Moya ng 30,000 furnace dollars at kalahating magaspang na brilyante. Ang isang kalahok ay nakakakuha ng hindi tagmang bota. Nagdasal si Sandry bago buksan ang kanyang chest, umaasang hindi ito mapanganib. Nakakita siya ng mga pampasabog sa loob. Tinawag ito ni Ronaldo na jackpot at pinasabog ang mga pampasabog na pinapanta ang mga kalahok sa ikalawang palapag. Dumating sila sa dilim kung saan sa tingin ni Athena ay impyerno. Nagpakita si Bani na may sulo sa ilalim ng kanyang baba upang takutin sila. Sinabi niya na ang mga bitag ni Ronaldo ay tapos na. Simula ngayon, magiging patas na ang lahat dahil siya ang amo ng ikalawang palapag. Ang susunod na pagsubok ay isang karera. Ang lugar ay nag-iilaw, na nagpapakita ng isang malaking kerahan. Kailangan nilang gawin ang 20 laps, at ang unang 15 finishers ay mananalo. Ang karera ay may broadcast ng live, kasama si Bani na nagkomento. Masaya si Aji dahil makikita ng tatay niya at ni Hina na nakarating siya dito. Nag-warm up ang mga contestant. Tiwala sina Moya at Athena sa kanilang bilis. Tinanong ni Aji si Sandry kung ano ang gagawin niya nang walang tech. Sinabi ni Sandry na makakaisip siya ng isang bagay at kumpiyansa siyang mananalo, dahilan para mag-away sila Moya at Athena. Ang mga veterano ay naiinis, iniisip na ang mga baguhan ay hindi sila pinansin. Mayroon silang mga roller skate wheelies, at segways. Pagkatapos mag-warm up, magsisimula ang karera, at ginagamit ng lahat ang lahat para mauna. Samantala, ginaisang ng mga destroyers ang isang mapanganib na tao na nakasuot ng tuwid na jacket at mga kadena. Naglabas siya ng malakas na aura, at sinabi ni Harry na siya ang pinakamagandang regalo para kay Aji. Sa karera, nagkomento si Vanessa kung sino ang nangunguna, si Moya, na gumagamit ng kanyang bilis ng cheetah. Siya ay nakikipag-unahan sa isang flying squirrel ninja na agad niyang naging kaibigan. Sa likod nila ay sina Aji at Athena. Si Athena ay nasa kanyang kumpletong anyo at hawak si Aji habang siya ay lumilipad. Mayroon ding wizard na nagngangalang Gandalf, na dalubhasa sa 3 elemento. Nasa likod niya ang isang poison master na nagngangalang Ango. Sa likod nilang lahat ay ang mga contestant na tumatakbo na parang normal. Kabilang sa kanila si Frankenstein at ang kanyang anak na nakaupo sa kanyang balikat. Mayroon ding manga artist na nagngangalang Akiro, na may mga sikat na gawa. Naiinis si Akiro kapag nakikita siya. Isang batang lalaki ang humabol sa kanya para sabihin sa kanya na siya ay isang malaking tagahanga. Ayaw siyang kausapin ni Akiro, kaya gumamit siya ng mga panulat para gumuhit ng mga linya ng bilis at mauna. Kapag nakita ng mga veterano na nauuna ang iba habang nagpupumilit sila, nagsisimula silang magreklamo tungkol sa pagdaraya ng iba. Pinagtatawanan sila ni Bani dahil ayos lang ang dayaan. Siguro dapat bumili sila ng cheats imbes na wheelies. Biglang tumakbo ang isang contestant sa kanila sa bilis ng kidlat. Ito ang Tech Otaku, si Sandry, na nakasakay sa isang ballistic missile at lumalampas sa lahat ng iba pang mga kalahok. Ninakaw niya ito mula sa isang lugar na nagpapatakbo ng mga pagsasanay militar sa Pasipiko. Umaasa lang si Aji na walang knock sa missile. Si Bani ay patuloy na nagkomento tungkol sa lumalaking distansya sa pagitan ng mga kalahok. Ang mga nasa unahan ay gumagawa ng maraming lap, habang ang mga mabagal ay sinusubukan pa ring tapusin ang kanilang unang lap. Binabalaan ni Aji sina Moya at Sandry na mag-ingat dahil may mangyayari. Ang mga mabagal ay nagsisimula ng mapagtanto na hindi nila kailangang maging mabilis, kailangan lang nilang pabagalin ang lahat. Ang ilan sa kanila ay kinabibilangan ng mga kilalang veterano. Ang isa sa kanila ay umatake sa iba pang mga kalahok, kasama ang kanyang 2 kaibigan. Sinabi niya na sa arena, walang mga kaibigan, mga kaaway lamang. Pero bago niya matapos ang kanyang mga kaibigan, lumampas sa kanya sina Aji at Athena. Pinaputukan niya sila ng ilang stalker rounds.
Nang malaman ni na Athena at Aji na hindi sila makakatakas sa mga round, nagpasya silang akayin sila pabalik sa gitna. Dumiretso sila sa lalaki, at tinamaan siya ng mga round. Pagkatapos, inilabas ng Poison Master na si Ango ang isang malaking ulap ng nakakalason na usok sa truck, at ang ibang mga kalahok sa malapit ay bumagsak dahil sa paghinga nito. Dahil sa mga usok, ang ilan ay nahuhulog sa landas hanggang sa kanilang kasawian. Ikinagalit nito si Moya, na pagkatapos ay inaatake si Ango gamit ang kanyang makamandag na anyo ng ahas, ngunit wala itong nagawa dahil hangin lang si Ango, at hindi siya makaatake ng hangin. Sa kabutihang palad, ang Ninja Squirrel ay sumagip dahil siya ay gumagamit ng hangin. Sinipsip niya si Ango sa isang buhawi at itinulak siya sa malayo, na nag-aalis ng truck. Sa kasamaang palad, may ilang mga kalahok na umaatake pa rin sa iba. Ang isa sa kanila ay gumagamit ng maraming espada upang atakihin ang dalawang kalahok sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sinusubukan ng mga kalahok na humingi ng awa, ngunit wala siyang awa. Sinubukan ni Sandry na makialam, ngunit pinutol ng lalaki ang kanyang misil sa mga piraso. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Sandry, ngunit pinigilan ni Akiro gamit ang isa sa kanyang mga panulat. Tinanong siya ni Akiro, at sinabi sa kanya na ang pagkakaibigan at pagsisikap ay palaging mas mahalaga kaysa sa pagkapanalo. Ang mga salitang ito ay tumama sa master ng mga espada, ngunit hindi ito gaanong napinsala, kaya gumamit si Akiro ng screenstone upang magpakita ng kidlat na tumatama sa kanya. Sinubukan ng swords master na lumaban, kaya ginamit ni Akiro ang kanyang tinta at brush upang gawin ang pagtatapos na atake. Ginagawa niyang blade slash ang kanyang mga ink na salita. Tinatapos nito ang master ng mga espada. Dumating si Aji at ang iba pa upang suriin si Sandry at nakita siyang maayos. Pinupuri niya ang kanyang idolo, si Akiro, sa pagligtas sa kanya bago humingi ng autograph. Dumating si Bani upang ipahayag na sa kasalukuyan ay wala pang 15 kalahok ang nasa mabuting kalagayan, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay makarating sa finish line at manalo. Masaya ang lahat na nagawa ito, ngunit masyadong mapagkumpetensya sina Aji at Moya. Gusto nila ang unang pwesto. Sa kabilang banda, ang mga destroyers ay nasa kanilang hideout. Nag-sparring sina Shadow at Flammy dahil bored sila. Hindi sinasadyang na-shoot ni Flammy si Esther, na nakaupo malapit, umiinom ng tsaa. Galit niyang pinipigilan silang mag-away, at tumigil sila. Naiinis si Flammy na hindi sila pinapayagan ni Harry na salakayin ang Demon Furnace. Kumpiyansa siya na mananalo siya, ngunit sinabi sa kanya ni Shadow na may mga dahilan si Harry. Sinabi sa kanila ni Esther na pagkatapos na pigilan sila ni Bani, pumuslit siya sa Demon Furnace sa gabi. Sinubukan niyang mag-teleport sa loob at maghukay ng butas sa lupa, ngunit hindi niya magawa. Nahanap siya ng security at pinalayas siya. Napagpasyahan ni na Shadow at Flammy na ang lugar ay dapat pinoprotektahan ng isang espesyal na kalasag. Ang nagawa lang ni Esther ay maglakad-lakad sa isla at bumili ng mga souvenir bago umuwi. Ipinakita niya sa kanila ang TV na nakuha niya, na nagpapakita ng lahat ng uri ng palabas. Ipinakita niya sa kanila ang isang palabas na pinapanood niya, na siyang live na broadcast ng karera sa Demon Furnace. Sa ikalawang palapag, ibinalita ni Bani na si Moya ang nakakuha ng unang pwesto, si Aji ang pumangalawa, at si Akiro sa pangatlong pwesto. Ang makita sila ay nagpapagalit kina Shadow at Flammy. Pagkatapos ay muling ibinalik ni Bani ang ikatlong pagsubok sa ikatlong palapag, isang kompetisyon sa pagluluto. Nanalo si Aji dito, at si Moya, na hindi marunong magluto, ay gumawa ng fruit bowl mula sa pakwan at iba't ibang prutas. Ginawa sila ng robot ni Sandry na panghimagas pagkatapos ng masustansyang pagkain. Hindi naiintindihan ni Flammy kung paanong mga pagsubok ang mga kompetisyon na ito kung ang ginagawa lang nila ay nagsasaya. Inanunsyo ni Bani na ang susunod na palapag ay isang karaoke competition upang matulungan ang mga kalahok na makapagpahinga. Ipinakilala ng amo ng palapag ang kanyang sarili, Devil Lipstick, isang death metal na musikera. Gumaganap siya ng isang musika na tinatawag na Hell's Requiem, na nagpapahirap sa mga tao. Sinasabi na ang kanyang musika ay maaaring pumaslang ng mga buhay at gisingin ang mga nasawi. Talagang kakilakilabot dahil lahat ng nakakarinig nito ay natatangay at umiiyak sa matinding paghihirap. Ang anak ni Frankenstein ay nagsimulang umiyak ng napakalakas na hinerongga niya ang musika at nanalo sa round. Pinaputukan ni Flammy ang TV sa pagkainis. Sa tingin niya, ang mga summoner sa Demon Furnace ay nagsasaya na parang holiday.
Dumating si Harry kasama si Dreamo, at ang mga babae ay natense na sinusubukang ipaliwanag kung ano ang kanilang ginagawa. Tinanong sila ni Harry kung hindi nila mapigilan ang pag-iisip tungkol kay Aji at sa kanyang kaibigan. Sagot ni Flammy na ikinagalit niya nang makita silang nagkakatuwaan ng ganoon. Napagtanto ni Dreamo na ang tatlong babae ay hindi pa nakapunta sa Demon Furnace. Bilang summoner, mahalagang bahagi ng buhay ang pagpunta doon. Hiniling niya kay Harry na bigyan ang mga babae ng 1 linggo upang pumunta rin doon. Makikita rin nila si Aji. Sumang-ayon si Harry at sinabing sasama sila sa kanilang bagong kaibigan, na tinutukoy ang mapanganib na lalaki sa tuwid na jacket. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na sabihin kay Aji na pinadalhan niya siya at ang kanyang mga kaibigan ng isang sorpresa. Pumunta si Bunny upang makipagkita sa Elders of Demon Furnace upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa paglilitis. Out of 92 contestants, 15 na lang ang natitira. Ipinakilala niya sila sa mga elder, simula kina Dwarf Godopling Chad, Ninja Squirrel, Akiro, Jimo at Shanev Frankenstein, at ang kanyang anak, Happy Bobby at Devil Lipstick Poison Master at Mommy, panghuli sina Sandri, Moya, at Aji. Ang mga natanggal ay nag-sign up muli at magsisimula muli sa unang palapag. Hiniling ng isang elder na makita ang mga numero sa buong Demon Furnace at ipinakita ito sa kanya ni Bunny. Kapag nakita nila na ang bilang para sa lahat ng 100 palapag ng hotel ay balanse, natutuwa sila na ang kanilang mga plano ay naaayon. Sinabi ni Bunny na mayroon silang 106 na mataas na pagbabago sa enerhiya, at matagumpay na nakakolekta ng 30,000 tonelada ng espiritual na enerhiya. Pinupuri siya ng mga elder at sinabihan siya na i-activate ang sacrificial program. Kailangan niyang bumaba ng 100 palapag mula doon para marating ang silid. Naglalakad siya sa isang koridor upang makapasok sa isang silid kung saan nakakadena ang Goddess Dara, na may mga bendahe na nakatakip sa kanyang katawan. Si Bunny ay humarap sa kanya. Nakikipag-usap siya kay Dara, pinarangalan siya bilang pinagmumulan ng lahat ng espiritu, at inaalok sa kanya ang espiritual na enerhiya na mayroon siya. Binuksan niya ang isang butas sa sahig, at inilagay ang kapsula ng enerhiya sa loob. Umaasa siya na magising nila si Dara dahil kung hindi nila magagawa, ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan.